Nasa harapan natin ngayon ang Yamaha XSR 155, isa sa napakapoging motor ng Yamaha na hindi mo mapagkakamalang 155cc lang. At meron silang bagong kulay ngayon, ang tawag sa kulay na ito ay dark metallic brown. Lakas maka-artista ng motor na to. Siguradong poging-pogi ka kapag ito ang motor mo. Timeless design, hindi naluluma. Kaya naman kung nagbabalak kang bumili ng Yamaha XSR 155, para sa iyo ang video na ito. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Y-Zone dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang poging-poging Yamaha XSR 155. Ito ang motor na tinatawag na Neo Retro Style. Ibig sabihin, classic yung kanyang forma pero modern ang dating. Kumbaga kahit retro style siya, hindi siya mukhang pang matanda, hindi siya mukhang pang lolo, mukhang pang gwapo, mukhang pang matikas. Ganun ang datingan ng motor na ito. Kaya naman marami ang gustong-gusto ang motor na ito dahil poging-pogi talaga. Then yung kanyang headlight, round ito o pabilog, tapos saka LED yan. Old school yung kanyang disenyo, no? Yung sa kanyang headlight dahil nga pabilog ito. Then yung kanyang meter panel naka fully digital display na din, ayan, 'di ba? Pabilog, napaka-astig talaga. Tapos syempre ito ay naka naked handlebar. Then yung kanyang mga switches madali lang naman maintindihan. Then meron itong kill switch. Anyway, yung kanyang mga turn signal lights naka bulb type pa ito. Pero maganda yung pagkakaposisyon ng kanyang mga turn signal lights dahil kapag ganyan, mas kitang-kita o mas visible. Tapos meron pa siya ditong metal na nakalagay, 'di ba? Nakakadagdag astig pa. Pagdating naman dito sa kanyang tangke, very classic yung kanyang style. Parang vintage na big bikes yung pormahan nitong XSR 155 na ito. Kaya marami talaga ang hindi maniniwala dito na 155cc lang . Then meron itong tinatawag na teardrop tank. Ay, di ba? Ang ganda ng color combination. Color dark metallic brown tapos color gray na dito sa taas. Then meron siya ditong logo na XSR na color gold. Na yan, maganda yung kanyang takip dito sa kanyang tangke. Tapos sa gilid meron siya ditong emblem ng Yamaha. Tapos meron siya ditong color silver na pagguhit, then combination ng color gold, di ba? Ang ganda ng color combination niya. At ang maganda pa dito, malaki ang kanyang fuel capacity kaya matagal bago ka maubusan gasolina. 10 liters ang fuel tank capacity nito kaya kung magpapa full tank ka, matagal-tagal. At matipid din ito sa gasolina dahil fuel injected na din ito. Kumukonsumo lang din ito ng 35 to 40 km per liter, di ba? Matipid din siya sa gas. Kaya pwede rin pan daily ang motor na ito. Yan naman ang kagandahan sa Yamaha dahil gumagawa sila ng mga low displacement na mukhang big bike. And pagdating dito sa kanyang upuan, retro style din. Leather ito, tapos ayun, meron siyang guhit-guhit. Ayun, diba? Napaka-astig tingnan. Then pagdating naman sa kanyang seat height, medyo mataas yung kanyang seat height. 810mm. So mga 5'5 pataas ang perfect sa motor na ito. Kapag ka below 5'5, medyo hirap na kayo dito, tiptoe na kayo dito dahil mataas ang motor na to. At medyo may kabigatan din ang motor na to dahil 134 kilos. Para lang to sa mga sanay na magmotor dahil may kabigatan at mataas ang seat height. At ang maganda naman dito, mataas ang kanyang ground clearance, 170mm. So safe na safe ang ilalim nito, hindi siya sasayad basta-basta. Then isa sa maganda sa motor na to, yung kanyang suspension dahil ito ay naka upside down front fork na o USD fork. Bumagay din yung kulay, no? Dati kasi color gold ito pero ngayon ay yung color black siya at bumagay din naman. Classic color lang pero napaka premium tingnan. Then pagdating naman sa kanyang mga gulong, malalapad din yung kanyang mga gulong. Sa harapan ay 110/70/17, sa likod naman ay 140/70/17 at ito ay naka-tubeless na. Pagdating naman sa preno, pareho na ito naka-disc brake, harap at likod, pero ito ay wala pa itong ABS o anti-lock braking system. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang makina. Ito ay 155cc liquid cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio ay 11.6:1. Ang maximum power ay 14.2 kW at 10,000 RPM with a maximum torque of 14.7 Nm at 8,500 RPM. At ito ay naka 6-speed at kagaya na sabi ko kanina, ito ay fuel injected na. Then of course, ito ay merong VVA o variable valve actuation na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa performance sa motor na to. Kayang-kaya nito makipagsabayan sa mga high displacement kahit na ito ay 155cc lang. At safe na safe yung kanyang makina dahil meron siyang malaking engine guard, 'di ba? So kaya kahit mapadaan ka sa mga lubak-lubak, talagang protektado yung kanyang makina. Plus mataas pa yung kanyang ground clearance. Then ito meron na rin itong assist and slipper clutch kaya mas smooth every time na tayo ay magda-downshift. Then pagdating dito sa kanyang taillight, napakaliit lang ng kanyang taillight pero LED naman ito kaya maliwanag, kitang-kita din sa gabi. Compact lang yung design ng kanyang taillight. Yung kanyang mga turn signal lights ay naman nakahiwalay ito so mas kitang
kita, mas visible. At ayan, diba, napaka-astig din dito sa likuran. Pagdating naman sa presyo nito, ang SRP ay 182,000 pesos. Yan ang Yamaha XSR 155. Ang tawag nga sa kulay nito, ulitin ko, ay dark metallic brown. Ayun, diba, napaka-pogi. Ito na ang 2026 new color ng Yamaha XSR 155. Diba, napaka-astig, napaka-pogi. Talagang wala ka nang kailangan baguhin sa motor na to, sasakyan mo na lang. Parang pang-artista, parang kang si Jericho Rosales kapag ganito ang motor mo. Again, available ito dito sa Yamaha Y-Zone dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City.